Oy, magandang araw sa inyo mga master. Mag-ingat tayo sa ating paglalakbay ngayong araw ha. Medyo hindi maganda ang panahon, umuulan, umaaraw. So, ngayong episode na to, pag-uusapan natin mga master. Nagpaplano ka magpalit ng fort, tama? Pero hindi mo alam kung ano yung mga dapat mong i-considera bago ka magpalit ng fort. Kaya nandito si Papa Jack. Papaliwanag ko sa iyo at magbibigay ako sa iyo ng tips kung ano yung mga kailangan mong i-consider bago ka magpalit ng fort. Baka mamaya magastusan ka, 'di ba? Kung ikaw ay naka-RV, ikaw ay naka-gravel bike, ikaw ay naka-MTB, sigurado magugustuhan mo tong video na to kung ikaw ay magpapalit ng fort. Mapa carbon, mapa rigid fort, mapa suspension man. Kailangan bago ka bumili, may i-consider ka muna. Kaya standby ka lang ha. Sundan mo tong mga sasabihin ko sa iyo para hindi ka magkamali at maggastusan. Sigurado medyo masalimuot kahit paano, pero kung naiintindihan mo, sigurado madali lang. Alright, standby ka lang. Ako po si Papa Jack at narito ka ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. Kapag tayo ay bumibili or nagbubo ng bisikleta, syempre gusto natin pinapalitan natin ng fort. Syempre kung halimbawa bumili tayo ng stock bike, usually pagka MTB gusto natin magpalit ng mas magandang suspension, tama? Kung tayo naman ay naka road bike, minsan may mga pagkakataon na gusto natin magpalit ng ng fork natin, or especially sa mga naka gravel bike. May mga gravel bike kasi na ang gusto carbon yung fork, yung iba kasi steel, yung iba naman yung aluminum nila gagawin nilang carbon. Pero ano nga ba ang dapat nating i-consider bago tayo magpalit ng fork? Marami tayong mga dapat i-consider, master. Syempre, unang-una nating i-consider kung yung fork na bibilin natin, pagpalagay natin sa MTB, kung yung MTB na bibilin natin, suspension fork na bibilin natin, tingnan muna natin kung ano yung stock natin. Kung halimbawa ang stock natin ay naka-QR, kailangan ang bibilin natin naka-QR din. Ibig sabihin ng QR, naka-quick release. Okay? Kung ang gusto mo namang suspension ay naka true axle, pwede kang bumili or magpalit ng hub adapter. Kabitan mo ng adapter yung hub mo ng pang true axle para kumasya yung fork na gusto mo. At kung ikaw naman ay naka rigid fork, tingnan mo rin kung ang rigid fork mo, karaniwan kasi ngayon yung mga carbon na suspension na rigid fork, especially mga naka gravel naka true axle na. Pero meron din naman nilabas na quick release na gravel bike. Sa road bike naman, same thing sa road bike. Sa road bike, ang i-consider mo lang, kasi usually naman sa mga road bike, ang karaniwang namang pagbabasihan lang dyan is kung naka-caliper or naka-disc brake. Malalaman mo syempre ang fork, sa mga beginner, malalaman mo syempre ang fork kung pang true axle, kung pang disc brake o pang caliper. True axle. Kung pang caliper o disc brake, makikita mo yan sa fork niya kung meron siyang lagayan. Siyempre titingnan mo rin yung kung may lagayan siya. Yun ang number 1 natin tignan. Kung may lagayan siyang disc brake o kung wala. Kung ang kailangan mo caliper, tingnan mo lang kung may butas yung fork sa mismong mount bago mag-steering tube. Okay? Tapos kung disc brake naman ang kailangan mo, make sure na disc brake may tengang nakalabas o may butas sa fork sa gilid para lagayan naman ng mounting ng iyong disc brake. Same thing din yon pagdating sa suspension, mga master. Sa suspension natin karaniwan pang disc brake yan. Ang kailangan mo lang tingnan sa suspension, master, kung boost, non-boost, o true axle o quick release. Tapos karaniwan yung haba, yung travel kung tawagin. Merong tinatawag sa MTB na suspension air fork, merong coil. So tingnan mo lang, tingnan mo kung ano yung kailangan mo. Pagdating naman sa gravel bike, meron naman tinatawag na straight lang na fork na may mga eyelet, yung gilid, yung iba naman walang eyelet.
Karaniwan yung mga Corseblo, ayun yung mga may eyelet, yung iba naman wala. So depende kung ano yung gusto mong mangyari dun sa gravel bike mo. At susunod mong i-consider, master, kapag ka ikaw ay magpapalit, magbibili, or gusto mong palitan yung fork mo, syempre kailangan mo i-consider kung yung mounting ng disc brake mo. Kung ang disc brake mo ay flat mount, kailangan flat mount din ang bibilin mong fork. Gaya niyan, meron kasi niyan tinatawag tayo na post mount. Yung post mount, ito. Pero, syempre, dahil sa teknolohiya, dahil sa likod ng utak ng mga tao natin ngayon, may mga adapter na tayong tinatawag. Kung ikaw ay naka-post mount na panlikod, tapos gusto mo magpapalit ka ng fork, flat mount, pwede kang bumili ng flat mount adapter para sa post mount. Post mount to flat mount. Pwede rin naman flat mount, post mount. Meron mga adapter nang nabibili, mga master, ha, para kung sakasakali mag-i-improvise ka, magpapalit ka ng fork, pero yung likod mo post mount, tapos yung harapan mo flat mount. Depende, vice versa. So may nabibili ng mga adapter para sa ganong klase. At sumunod natin, mga master, syempre meron tayong tinatawag na tapered at non-tapered. Hindi natin pag-uusapan yung iba na straight tube, hindi natin pag-uusapan yan. Ang pag-uusapan natin yung tapered at non-tapered na fork. Yung non-tapered na fork, makikita mo, yan. Tapos yung tapered na fork, eto naman. So depende yan kung ano yung kailangan mo. Pero gaya ng sabi ko sa iyo, lahat ng mga manilikot na utak ng mga kaibigan natin, meron nang nabibili na headset adapter for tapered to non-tapered, tapered to non-tapered, non-tapered to tapered na adapter. May mga conversion adapter na yan. So kahit ano pang gusto mo, kung halimbawa yung frame mo non-tapered, tapos yung fork mo tapered, meron na mga adapter na nabibili na headset para dyan sa gusto mong mangyari. At ang pinakahuli natin, mga master, pero bago yan, kung gusto niyo yung mga ganitong polo, mga master, ito mga master, made in Thailand kasi usually yung mga polo natin. Kung gusto niyo yung mga ganito, punta lang kayo sa shop ni Papa Jack. Kung hindi pa kayo nakaka-follow sa ating FB page at sa ating TikTok channel, follow lang kayo. At kung gusto mo ng mga ganito, at kung gusto mo rin ng Stingray Therapeutic Spray, meron din doon sa ating TikTok shop. Follow nyo na rin ako sa FB page tsaka sa TikTok shop sa TikTok natin, Bike Talk with Papa Jack. At soon nga pala, magkakaroon ulit tayo ng mga cups. Hintayin ko lang yung supplier na ma-deliver sa atin, and then magbibenta tayo ng cups na may kasama ng sticker ni Bike Talk with Papa Jack. Ito na yung pinakahuli natin, mga master, ha. Bago tayo bumili, syempre kailangan muna natin tingnan kung ano yung clearance ng tires na gusto natin doon sa ating bibilin. Pero sa mga mountain bike, karaniwan na yan, standard na yun. Kaya naman hanggang mga 2.6, mga ganyan. Kaya naman yun. Kaya 2.5. Kaya yung mga malalaking tires. Wag lang mga 3.0. Medyo may mga kailangan ka ng sundin. Baka mamaya masyado ng baka pa yung 2.0, sumayad na. Okay, 27.5 o 29er. Pagdating sa gravel bike, yun ang mga kailangan mo i-consider kasi may mga gravel tires na hanggang 42 silang yung fork. Tanungin mo kung halimbawa bibili ka, tanungin mo muna ano ang kaya max clearance ng fork na to. Baka mamaya, sir, ang kailangan mo halimbawa, ang kailangan mo hanggang 50C, 45C, pero yung gusto mo na fork hanggang 42 silang, 41 silang. Kahit pa sabihin mo 650B, halimbawa hanggang 2.0 lang ang kaya niya o 1.95. So tingnan mo rin kasi yung 650B 27.5 din yun. Yung 700C 29er yun. So tingnan mo rin, tanungin mo rin kung ano yung sagad na clearance para dun sa tires, para dun sa fork na gusto mo. Kasi baka mamaya binili mo na, tapos pagdating sinukat mo na, tapos yung stock tires mo, stock wheelset mo, inilagay mo na, pero hindi pala kasya. Ako po, ang sakit sa ulo niyan. Ibababa mo ngayon yung presyo para mabenta. At gaya nung nakita ko kanina, bumili siya ng fork, kaya lang yung fork niya sobrang sobrang laki pala, or hindi pala pwedeng through axle, hindi pala pwedeng quick release. Kasi mas malaki ang gastos kapag kayo ay nag-convert. Halimbawa, bumili ka ng fork, tapos naka-through axle yung fork mo, tapos naka-quick release pala yung mo. Maghahanap ka ngayon ng adapter
para dun sa through axle na kailangan mo sa hub mo. So, panibagong gastos yun. O paano, hanggang doon lang muna po tayo mga master. Sana sa maliit na payo na yun mga master, sa mga dapat nyong ikonsidera bago kayo magpalit, may natutunan kayo at meron kayo dapat isipin bago kayo gumastos. Medyo hindi rin biro ang paggastos ng ating port. Okay? Kung gusto mo ng mga ganitong usapan master, abay, mag-follow ka lang at mag-subscribe dito sa ating channel, Bike Talk with Papa Jack. O, siya nga pala, shoutout sa mga Papa Jack and friends at shoutout sa ating Papa Jack classmate. Okay, hanggang dito lang muna po tayo mga master. Maraming salamat. Palaging tandaan, mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack at narito ka ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. At palaging tandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay.